Naranasan ko to nung nagbo-boarding house ako sa Sampaloc noong kolehiyo. Yung boarding house, 2 palapag. Yung sa ibaba, bahay ng landlady. Doon sila nakatirang pamilya. Yung 2 palapag, doon kaming mga boarders nila. Nakahiwalay yun sa kanila talaga. Ang daan ay nasa gilid sa labas. Sa may hagdan. Mabait yung landlady pati asawa at 2 anak niya. Ang pinangingilagan naming mga boarder nila ay yung ate ng landlady na inakala naming may pitik sa utak. Ang sama ba naman lagi ng tingin sa amin kahit wala naman kaming ginagawang masama. Madalas din siyang magwala at gusto niyang umalis na kami doon. Mabuti na nga lang pag nasusugod niya kami, naaawat siya agad ng kapatid niya at bayaw. Grabe din yung paghingi nila ng paumanhin sa amin. Madalas dala na rin siguro ng hiya nila. Binibigyan nila kaming ulam. Ang kaso lang puro kami estudyante na pare-parehong OJT or intern na. Madalas napapanis lang yung binibigay nila sa amin. Nasasayangan talaga kami kasi mukha naman talagang masarap. Tapos isang beses si Beth, yung engineering student na kasama ko sa kwarto, nagkaroon ng free time. Sakto nagbigay sila ate sa baba ng adobong baboy. Ang kwento ni Beth sa amin, kakain na sana siya. Iniwan niya sa mesa sa labas ng pinto sandali yung adobo. Kumuha lang siya ng kanin. Pagbalik niya, yung ate ng landlady, tinapon na yung adobo sa sahig at sabi nito, "May pera ka, bumili ka ng sarili mong pagkain. Sa pagiging patay gutom mo, mapapahamak ka." Gagi Blue, tawang-tawa kami nun nung kwento niya. Pero nag-escalate na rin ang pangyayari mula nun. Pag ginagabi kami ng uwi, nakabantay siya dun sa gilid ng hagdan lagi. Sinusundan niya kami ng tingin. Kahit makapasok na kami sa bahay, hindi siya umaalis. Andun lang siya sa may hagdan nakabantay. Kaya takot na takot kami sa kanya. Kasi yung itsura niya yung magulo ang buhok, matalim ang tingin. Tapos nakadaster pa ng puti na madungis. Kahit sino ata i-judge siya sa itsura niya. Hanggang isang gabi, nagkataon na nagkita kami ni Isabel, yung RK student naman sa may SM Center Point. Pumaldo yung tatay niya sa sibuyas, kaya sobra-sobra ang pinadala sa kanya. Inaya niya akong magsine, libre niya. Yung 4 pa naming kasama sa bahay, bilhan na lang daw namin ng Greenwich. Syempre Blue, biyaya yun, kaya sumigi ako. Kahit pa last showing na yun. Bakit ako tatanggi, diba? Alam na agad namin na andun yung babae sa gilid ng hagdan. Pero pagkababa namin ng taxi, sinugod niya kami. Ang higpit ng hawak niya sa amin, Isabel. "Okay ng ina ninyo. Ang saya-saya ninyo pero ako puyat na kababantay sa inyo, mga hayop kayo. Pag ako namatay, bahala kayo sa buhay niyo." Sabi niya sa amin. Napikon na ako. Gago kasi, anong problema niya? Kaya sabi ko, di matulog siya. Bakit niya kami pinoproblema? Punyeta ka. Kung natutulog ako ng maaga, baka yung buntis sa inyo na target nilang biktimahin kasi ulol na sila sa banguko, no? Baka matagal na nilang nakain. Wala kayong utang na loob, kayo na nga ang binabantayan. Natigilan ako sa sagot niya pero si Isabel humawak dun sa babae. Nagtaka ako nung giniya niya sa may taas. Pero si Isabel kasi yun. Siya yung pinakamatapang sa amin. Siya yung tagapatay ng ipis sa banyo, tagabugaw ng daga. Pero sa mga oras na yun, kitang-kita ko yung takot sa mga mata niya. Sinong sila? Tanong ni Isabel sa babae na pabulong nung nasa loob na kami ng bahay. Tanga, bubulong-bulong ka pa. Dinig na nila tayo. Hala, sige, matulog na kayo at babantayan ko kayo syempre. Ano pa ba? Kayo na lang din naman ang hinihintay ko talaga. Syempre, walang nakatulog sa amin ang gabing yun. Yung buong pamilya ng landlady, halin-hinang kumakatok sa pinto namin. Mag-usap daw kami. Alam mo, Blue, parang inadya ni Papagad na maparanoid kami sa atin ng landlady. Kasi naglagay pa kami ng 2 pang lock ng pinto sa loob nung magsimula siyang guluhin kami.
Bale, 4 na yung lock ng pinto sa harap at likod. Kung hindi kasi namin yun ginawa, baka napasok kami nung landlady. Siya at ang pamilya niya. Normal ang itsura nila ng gabing yun. Tao lang talaga. Pero damang-dama mo yung kasamaan na lumalabas sa kanila nung mga oras na yun. Nakakaupos ng hininga. Kahit sa pinto sa likod na hindi na dapat maakyatan ng tao kasi wala namang akyatan dun. Naakyat nila. Kumakatok din sila dun. Huwag kayong mag-alala, may pinirmahan kayo, di ba? Ako ang may gawa nun bago nila ako magago. Ako pa rin ang nag-iisang may-ari ng bahay na to. Hindi sila makakapasok dahil ayoko. Kung mamamatay ako, mapupunta to sa anak ko pero nasa Amerika na yung nabubuhay ko pang anak. Tapos, pag natigok na rin siya, sa apo ko naman. Kaya hindi nila kayo mapapasok dito. Pero kung ako sa inyo, pagputok ng liwanag, umalis na kayo dito. Sabi pa nung babae. Sinunod namin siya. Ganun ang ginawa namin. Nag-alsa balutan na kami. Sinasama namin yung babae pero ayaw niya. Kasi nga, sa mura ng parenta ng tanga kong kapatid sa bahay na to, hindi kayo ang magiging huling border dito. Hindi ko nailigtas sa kamay nila ang bunso kong anak. Kaya, magiging kontrabida na lang ako para hindi sila makakain ng maayos. Siya, sige na. Malis na kayo. Pagtataboy niya sa amin nung umaga na. 2013 nung mabalitaan namin nila sa Bell at makita talaga namin na isa ng milk tea shop yung nakatirik sa dati naming boarding house. Nang magtanong-tanong kami kung nasaan na yung mga dating nakatira doon, ang sagot ng mga nakausap namin, umuwi na raw sa probinsya ng asawang lalaki ang mag-anak. Umalis sila nang mamatay ang ate ng asawang babae. Nalaman din namin na taga Romblon yung lalaki, pero yung mag-ate, taga Nueva Vizcaya. Na magkita-kita kami ulit nila sa Bell, nagkaayaan kami na hanapin sa sinabing bayan sa Nueva Vizcaya. Para makapamasyal na rin sana. Ewan ba bakit namin yung naisip? Siguro kasi tanda pa rin namin yung buong pangalan ng landlady namin. Siguro din kasi di hamak naman na mas malapit ang Nueva Vizcaya kaysa sa Romblon. Hindi naman kami nahirapan na mahanap yung bayan. Hindi din naman liblib. Maraming tao pati mga sasakyan. Sa terminal lang din kami nagtanong-tanong. Pinili namin sa medyo may edad ng nagtitinda. Hindi naman kami nabigo kasi kilala yung landlady at ate niya. Kasi yung bunsong anak nung ate, nung babae nagligtas sa amin, ay bali-balitang pinatay. Ang kwento nga lang nung matandang tendera ayon dun sa kwento, nalapan ng asong may rabies yung bata at hindi na raw umabot sa ospital. Nabaliw ang ina kaya minabuti ng kapatid nito at ng buong pamilya niya na magpamaynila para doon ipagamot. Mula daw noon ay hindi na nakita pa ang magkapatid. Nalungkot kami noon kasi parang bitin eh. Gusto kasi naming malaman kung paanong naging aswang ang pamilya nung landlady. Tapos paanong hindi aswang ang ate niya. May hinala na kami na yung nangyari sa bunso ng babae, yung kapatid niya ang may kasalanan. Akala namin hindi na kami makakahanap pa ng sagot. Akyat na ulit kami sa bus na pamaynila noon. Hanggang sa may umakyat na nagtitinda ng chicharon. Sabi niya sa amin taga ron daw siya sa barangay ng mag-ate. Bata pa siya nung mangyari yun pero totoo raw talagang namatay yung bunsong anak ng ate. Ang hindi nga lang totoo ay kung paano siya namatay. Nahawaan kasi yung bata, nayanggaw, nalawayan ng aswang. Yung nanay niya napilitan na patayin siya kasi parang rabies daw ang laso ng aswang. Nakakahawa. Pero mabait yung nanay. Ang haka-haka nga ng matatanda sa amin. Yung asawa ng kapatid niya ang may kasalanan kung bakit yun nangyari. Siya kasi yung nagpatuloy sa bahay nila nung pulubi. Pinakain tapos pinatira niya dun sa may kubo-kubo nila sa likuran ng bahay. Natatandaan ko yung pulubing yun. Para talagang ulul umaste. Kwento nung nagtitinda ng chicharon. Hindi na ulit namin nakita ang pamilya ng landlady namin, maging ang ate niya. Pero naniniwala kami sa kwento na nagtitinda ng chicharon. Bago kasi siya bumaba, pinilit niya kaming bigyan ng tinda niya. Libre daw, wag na raw naming bayaran.
Masarap daw yun lalo kung paparisan namin ng 7-Up na malamig. Nung bumaba siya, siyang alis naman ng bus. Takang-taka kami ni Isabel kasi hindi pa nga nangangalahati yung sakay eh. Pero hindi na kami kumibo. Nang makalabas kami ng bayan na yun, lumapit yung konduktor sa amin. Marahan niyang kinuha yung mga chicharon sa amin. Tumigil din yung bus sa isang kainan. Walang salita na bumaba yung konduktor. Siyempre sinundan namin ng tingin. Bumaba siya, nanghingi ng tubig sa kainan, binuksan yung mga chicharon at nilagyan ng tubig ang mga yun, saka tinapon sa basurahan. Hindi pa nga nakontento eh, tinabunan pa niya ng iba pang basura yung mga chicharon. Pag-akyat niya ng bus, lumapit siya sa amin at ngumiti. At sabi niya, totoo yung kwento niya sa inyo, yun talaga ang nangyari. Pero siya lang ang may lakas ng loob na magkwento sa inyo nun. Kasi siya yung pulubi.